Hey guys, what's up? My name is Runway and today, nakita ko tong video na to na I find it very interesting for us to talk about it. I just realized na may common thing between kay Attorney Vic Rodriguez at saka sa ginawa kay VP Sara. And ito yung panggagamit sa kanila at saka pambababoy sa kanila eventually. After naging successful ang pagtakbo ni Bangag Jr., no? So dito, marirealize natin na mukhang really into panggagamit ang mga hindi mga, nasabi mo bang mga yun? I think masasabi mong mga kasi, ano nga ba? Kasi ginamit nila si VP Sara, di ba? Kinausap nila si VP Sara na maging running mate ni Bangag Jr. So, ano nanalo na nga, ano ba nangyari? I remember, no, having this chikahan, dahil dating abogado ni Bangag Jr., itong si Comelec Chair. Ang pangalan na, Comelec Chair Garcia. And may mga, well, I'm not gonna go into details anymore because that is something na na-share sa akin, which I have no idea how true it is. Pero itong si Chairman Garcia back then, no, after some time, ano siya, dumistansya sa mga Marcoses. And dito na nga pumapasok yung part na nagstay si Attorney Vic Rodriguez. May interesting na naging tanong dito si Karen Davila, di ba? Nagtayo ng tubig para tayong parang nalunok mo yung sarili mong daway kagad-gagad, di ba? By the way guys, make it a habit na uminom na maraming tubig a day. At least 3 liters siguro. Excuse me, sorry. Okay, there is this part here na may tinanong na magandang question itong si Karen Davila kay Attorney Vic. Pakinggan natin. Dito natin marirealize na mukha kang may panggagamit at pambababoy na ginawa kay Attorney Vic. Paano ko nasabi na may pambababoy? Kasi nung tumiwalag itong si Attorney Vic Rodriguez sa administrasyon ni Bangag, kaliwat kanan na paninira ang ginawa sa kanya. At dito, inaddress yan ni Attorney Vic. Okay. Attorney Rodriguez, sumikat ka bilang spokesperson, abogado ni Pangulong Bongbong Marcos. Buong kampanya, ikaw ang kinakausap ng lahat. May libro ka nga ang nakalagay, Kingmaker. Kabilang ka behind the scenes sa campaign. Isn't this absolute betrayal? From Marcos, ngayon na kay Duterte ka na. Magandang tanong yan, Karen. I have always been Duterte Marcos. And noong 2022, Marcos Duterte. At hanggang sa ngayon, magkasama kami ni Duterte. Ang nawala yung Marcos. Yan ang dapat mapaliwanag nila. Kami ni Duterte magkasama pa rin hanggang ngayon. Ano ba nangyari? Hindi ka lumabas noon, hindi ka nagpaliwanag bilang executive. Okay guys, this is the interesting part. No? Tatandaan nyo mabuti, one of the things I think that I've learned so bad, no, while doing a lot of reaction videos is we can hear one story and never forget that there's another side of a different story as well. So ito na yung part wherein maririnig natin yung version ni Attorney Vic. Secretary, you were the shortest executive secretary in history, 79 days in office. You were forced to resign, tapos hindi ka naman naging presidential chief of staff. What really happened? Bakit ka natanggal? I think the shortest na naging ESIC, former ESN Senator Ed Angara during the time of President Erap. Kasi abbreviated yung term ni Pangulong Estrada eh. And ako ay inappoint bilang Presidential Chief of Staff after my stint as Executive Secretary. But sa tingin ko nga noon, hindi na untenable na yung sitwasyon namin sa Malacanang. Kaya hindi ko na kailangan yan. Bakit sino ba kaaway mo doon? Yung mga... Okay. If you recall guys, no, ang pinapalabas nila
na it was Vic Rodriguez who wanted to be the chief of staff. Pero here, the way she is saying it, lumalabas naman na he was appointed to that position. Diba? So there's a difference between him forcing himself to be the chief of staff and him being appointed. Diba? Now the question is, was he appointed voluntarily na gusto talaga ni BBM? No? O again, going back to the basic idea na he wanted to be the kasi correct me if I'm wrong, I even recall that binatikos pa natin siya noon because we were a very strong supporter of the Bangag administration, hindi ba? I remember that pinalabas nila na nag-self-appoint itong si Attorney Vic Rodriguez. Because from the appointment letter, I think he was also the one who signed for he was also the one who signed the appointment letter. You can correct me on that one, pero yun yung naalala ko na binatikos namin noon. Mga gustong maging pangulo pero hindi naman binoto ng tao. Yung mga astang pangulo, wala namang mandato. Marami ron sa Malacanang. At alam naman ng taong bayan who I'm referring to, at hindi lang isang tao yan. Kaya nga nagkakagulo ngayon ang ating bansa. But why didn't the president stand by you? Initially, tumatayo siya, tumitindig siya sa aking panig. Pero eventually, bumigay, wala na tayong magagawa ron. And even before I assumed the position of Executive Secretary Karen, hindi ito alam ng taong bayan. Alam ito ni Bongbong Marcos. Ilang beses ako nagsabi, hindi ko kailangan yan, okay na ako. I don't need that. Pero sabi niya, hindi, samahan mo ko. Pinaghirapan natin dalawa ito at gusto kong patakbuhin mo yung aking tanggapan kagaya ng pagpapatakbo mo nung kampanya. So nandoon yung tiwala. Presidente na yan Hindi naman lahat napapagkatiwalaan ng presidente. So sige, tinanggap ko yung hamon. Pero as we go along, sabi ko hindi ko kailangan ito, Mr. President. Exit na ako. Okay ako. Huwag mo akong problemahin. Ayos ako. That is why even in the commission on appointments, kinakailangan nila sumulat sa akin. Hinihingi yung documents ko. At yun, nag-meeting din kami ni Bongbong Marcos doon sa kanyang private office. Sabi niya, ba't wala kang dokumento? Hindi ako upo dyan. Hindi ako magpapa sa ilalim sa CA. Ambush yan. But why did you become a critic of the president? Pwede namang nag-resign ka, tumahimik si Attorney Vic Rodriguez, sinaportahan mo on the side, bakit ngayon napaka-active critic mo? Ang sinasabi ng ilan, porket wala lang sa posisyon, eto na siya, kritiko na. Hindi ko kailangan ng posisyon, Karen. Ako nga yung lumayo sa posisyon Tanungin mo ang sambayan ng Pilipino. Ilan ang kayang gumawa ng ginawa ko? I walk away from being DES. Meron akong appointment as the Presidential Chief of Staff. Meron ba talaga yun? Meron, nasa libro ko. Because sinabi nila na walang ganun. Hindi, pirmado ni Bongbong Marcos yun. Alam niya yun. Kaharap nung pinirmahan niya, inabot niya sa akin si Naida Angping, na ginawa kong PMS Secretary. Si Anton Lagdameo kaharapan. At yung maraming PSG. Pirmado yun. Sa akin ang original hanggang ngayon. At ready ako ipakita yan kahit So, saang forum. why did you have to be a critic? Yun ang tanong ng ilan. Sapagkat nakakaya ka rin Ikaw na rin nagsabi, ako lahat ang kinakausap ng tao. Ako yung nakaharap. Mukha ko yung nandoon. Salita ko yung nandoon. Tapos iba na ginagawa nung taong ikinampanya ko ng mabuti at tinangkilik naman ng tao. Hindi ito yung aming pinag-usapan. Hindi yung ganitong uri ng pamumuno ang aming napag-usapan. This is not the kind of governance and leadership that we agreed to have. Okay, does it sound familiar? Does it sound familiar? Yes. Almost the same, no? Magkaibang tao lang nagsasabi. Almost the same. Na yan ang pinag-usapan between VP Sara Duterte at ni Bangag Jr. Ngayon, ibang tao na ang nagsasabi. Iba ang napag-usapan sa nangyayari. So ngayon, naiintindihan nyo na rin kung bakit sa nakikita natin, siya ay ginamit at eventually binaboy. Because Attorney Vic Rodriguez is not anymore happy. Hindi na rin siya nag-agree
dun sa mga nakikita niya, it is not aligned anymore dun sa mga bagay that they both agree na yun yung mangyayari if he becomes the president. Diba? Pag siya'y pinalad at tangkilikin gawing Pangulo, yan ang katotohanan. Ngayon, tumatakbo kang senador pero tinatanong ng ilan, bakit namin iboboto si Attorney Vic Rodriguez gayong nung nasa gobyerno siya, nagkaroon ng ilang kontrobersya. Hindi natin kailangan isa-isahin at idetalye ngayon, but there was the sugar fiasco, issues with appointment, yung na-appoint mo sa Ports Authority, etc. Alam mo, dito mo marirealize na ginawa nilang folge itong si Attorney Vic Rodriguez. I mean, if we are going to rely dito sa version niya ng story. etc. Ang tinasabi ng ilan, pumalpak nga siya doon ba't ngayon senador pa? Kasi kasinungalingan yun. Wala akong palpak, Karen. Yung sugar fiasco, ako ang nagpahuli ng mga asukal. At dito sa programa mo, daming nanonood dito, kung merong makakapagpakita ng dokumento na pinirmahan ko, yung sugar order number 3, sa iyong programa, Karen, exclusive mo ito, I will withdraw my candidacy for senator. At yung appointment Di ba pinatawag, if you recall, pinatawag din siya sa Senado tungkol dyan. for sale hanggang ngayon, hindi ako sumailalim at isiniilalim sa kahit anong investigation. Wala ako ni isang kasong administratibo, civil, at best criminal. Wala. So lahat ito'y paninira. Balikan ko lang yung sa Ports Authority na sinasabi nilang bayaw ko. Si Ginoong Chet Pastrana nakilala ko lang nung kampanya. At kaya pinagkatiwalaan namin tagadala ng pera para sa mga watchers. At hindi ko bayaw yan. At baka magduda ang asawa ko na meron pa akong ibang pinakasalan pag nagpatuloy yung chismis na bayaw ko si Chet. Yun ang aming biruan ni Chet. Ay hindi ko kaano-ano si Chet. So, Yan ang katotohanan. ang sinasabi nyo ngayon ay what you're saying is you were unfairly treated, judged, accused? Absolutely. Because maraming Tama naman yung natin title namin, di ba? Ginamit at binaboy gaya ng ginawa kay VP Sara. So, gawain talaga ng mga Marcos ito. Manggamit at mambaboy. Tingnan niyo yung ginawa kay VP Sara. Matapos niya maipanalo itong si Bangag Jr., after a year, binanatan nila ng binanatan si VP Sara. At least si VP Sara, naghintay sila ng 1 taon. Ito, 72 days lang. Mas malala. sumama na lang nung panalo na kami doon sa I think dapat nung ginawa ito kay Attorney Vic, sobrang nag-isip na tayo kung sino ang isusunod nilang maging Vic Rodriguez. Hindi isusunod na ES. Hindi. Sino ang isusunod nilang Vic Rodriguez na ginamit at papabuyin? sa kampanya na gusto nila business as usual. Iba na dapat yung direksyon namin, yung napag-usapan namin ni Bongbong Marcos. Wala kaming kasama noon, Karen. Alam kong alam mo, walang gustong sumama kay Bongbong Marcos matapos ang 2016. Kaming dalawa lang ang magkasama. Kahit nung siya'y nag-announce ang kandidatura, wala kaming mga branded names in politics. At nung mananalo na, nandyan na yung mga Johnny come lately. At ang gusto, sila pa ang una sa pila. Hindi ako pumayag. Bakit? Ang kasama namin, ordinaryong tao Yun muna ang unahin natin na i-recognize. Hindi yung mga branded politician na nandyan na naman at the very first opportunity na magkamal ng yaman, magnanakaw na naman yung mga yan. Yan ang aking linabanan. Kaya ako tumatakbo. May mali ba sa sinabi ni Attorney Vic Rodriguez dito? May mali ba? Prior to uploading itong video na to, I just uploaded a video about sa GAA at saka sa BICAM report. Pinag-uusapan na natin sa maraming video, hindi lang ako, pati yung mga kasama natin sa community. Pinag-uusapan na natin ang garapalang korupsyon ngayong panahon
ni Bangag Jr. Diba? Hindi ba masakit ito sa iyo personally in your book? Sinulat mo doon na namatay ang iyong Nanay, nanay at ni hindi nagbigay ng condolence, hindi nagbigay ng kahit anuman na message, bulaklak ang Pangulong Marcos. This is correct, no? tama yan. Yeah. Considering yung pinagsamahan nyo, pinagdaanan nyo, what do you make of this whole experience? Masakit talaga yun. Dahil tinuring mong kaibigan inakay mo, magkasama kayo doon sa isang bahagi ng buhay niyang napakadilim. At hanggang sa dahan-dahan ay nakikita namin na pasikat ng araw kami magkasama. At nung dumating sa puntong mababa na punto ng aking buhay, dahil nanay ko yun niha-niho, wala kang narinig, masakit yun. At hindi ko hahangarin na mangyari sa kanya o kung kanino man yung experience kong yun at naramdaman kong yun. But how angry are you? Because I'll be honest, you attended the rally in Tagum City. Tinawag ni Pangulong Duterte na bangag si Pangulong Marcos. Nandun ka, nakaupo ka doon. Bakit kailangang nandun ka? Bakit? Bakit kinakailangan ko bang alam kung sasabihin ni Pangulong Duterte? At kami pag magkakasama, hindi kami nagtatanungan anong sasabihin mo, anong sasabihin ko. Wala kaming ganun. Sinabi ni Pangulong Duterte yung sinabi niya dahil marahil meron siyang dahilan. At ako naman, ang lagi kong sinasabi, ulitin ko, dito sa yung programa, kahit nung magkasama kami ni Bongbong Marcos, lumabas yan And I feel guilty because I'm the one who went around the town and showed everybody yung kanyang negative drug result test. But di ba totoo yun? Kaya nga ang akin, para matapos na yung usapang yan, sumailalim na sa isang open, fair, transparent hair follicle drug test. Para matapos na yan. Kung totoo, di tapos ang usapan. Kung hindi, sampal niya yung resulta doon sa mga nag-aakusa sa kanya. O ito, negative ako. Ganun lang naman yan para matapos na. After all, you're the elected president. At dapat siguro, leadership by example, gawin mo na para matapos na. Sinabi mo during your filing of candidacy, you're sick of corruption, they should temper the greed. Woo! Is the corruption now? Very bad. What makes you say that? And look at what happened sa Bicol. 200 inosenteng Pilipino patay dahil ninakaw yung flood control funds. Hindi katanggap-tanggap yun. Hindi katanggap-tanggap yun, Karen. Dapat yung nakapagpasko, kagaya nating dalawa, kagaya ng maraming Pilipino kasama pamilya, patay. O paano gagawin natin doon? Sorry? Hindi sila nag-sorry. Patay yun dahil ninakaw. Yung flood control funds. Nasaan yung 5,500 flood control programs? Yan ang dapat natin pinag-uusapan. Yan ang dapat iniimbestigahan, hindi yung kung ano-ano. Pagkukulang ba ito ng Pangulo? O siyempre, siya Pangulo Siya Pangulo At sa kanyang termino, magdadalawang taon pa lamang, ay 500 billion pesos na ang sinabing nagasta sa flood control programs. Nasaan? Nasaan? Yung Well, can you actually blame the president for that? I'd say yes. Tandaan niyo guys, no, ang mga under the admin law, ang mga secretary, yan ang mga alter ego ni Bangag Jr. So kung ano yung kanilang mga ginagawa, it is as good as ginagawa rin ni Bangag Jr. Sino ba yung paggawa ng flood control? Hindi ba DPWH di umano? Do you really think hindi alam ni Bangag Jr. yung mga budget niyan, paano na allocate and so on and so forth? Of course, alam niya yan. Diba nga, if you recall, madalas siyang magpa-meeting. Nagmahingi siya ng mga update. That's a good practice, you know? Pero ano ba yung naging result nun? If you're going to ask him, alam mo ba talaga lahat ng nangyayari dyan? Will you be accountable sa buhay ng mga tao? Hindi lang dun sa kanilang buhay, but of course their property. Because kung talagang alam mo yan, nagpagawa kayo ng ganyang karaming flood control, bakit iba yung naging saksi? No? Iba yung nasaksihan natin rather. Iba yung nakita natin. Sige nga. Can you not blame the president? Excuse me, sa pagiging kapalpakan
ng DPWH o kung sino man yung mga government offices and officials involved sa pagpapagawa niya. Sobrang mighty, no? Pinagmalaki mo yun. Pero nung kapal pa ka, nakamot ulo ka, para ka may kuto o balakubak. Diba? Bicol na nalubog, bilyong-bilyong piso yun. Bakit nalubog? Okay. Ngayon, hindi lang yun ang isyong pag-uusapan natin. Marami pang may init na usapin ng ating bansa at nais naming malaman ang pananaw nyo at paninindigan. May 10 tanong dito sa harapan nyo. Pumili kayo ng Okay, this is something that we're not gonna tag dito. We're not gonna tackle. But definitely, we were able to hear yung version ni Attorney Vic kung paano siya ginamit at binaboy gaya ng ginawa kay VP Sara. Alam mo, mali natin, we were so blinded back then, no? Nung binabanatan nila si Attorney Vic. Nag-iba lang yung scale ng realization natin nung si VP Sara na. No? Kasi naging effective if you just realize this part, no? Naging effective yung ginawa nila kay Attorney Vic. So they really thought na if they're going to apply their playbook kay Attorney Vic, kay VP Sara, it will also work. Ang mali nila, nag-backfire sa kanila, yung panggagamit ang mabababoy nila kay VP Sara. Diba? Up until today, I'm still waiting, no? Sa ipa-file ni Attorney Laika, no? Ng team niya. Doon sa ginawa sa kanila. No? I'm still waiting for that. I'm actually excited. Gustong-gusto kong malaman, marinig, at makita na finailan ng reklamo ni Attorney Zaleika ang Quadcom ba? Hindi, good governance. Gustong-gusto ko. Feeling ko masaya yun. Yun yung very interesting part. Anyway, guys, kung kayo tatanungin ko dito, do you agree with me that since nag-work yung playbook nila kay Attorney Vic Rodriguez, they really thought na yung playbook na yon, pag in-apply nila kay VP Sara, akala nila mapapasipa nila si VP Sara away from her position. Unfortunately, hindi yun yung nangyari. Pumalpak sila doon sa stick to the plan. Kung marirealize nyo lang, no, based sa kwento nito ni Attorney Vic. Since hindi nag-work kay VP Sara, yung playbook na ginamit nila kay Attorney Vic, sino kaya isusunod nila? Nagugurgurin using the playbook of Attorney Vic Rodriguez. Yung ginamit nila, pinakalabangan nila, eventually bababuyin nila. Kaya si bababuyin, sinira nila yung pangalan, sinira nila yung pagkatao sa mata ng publiko. No other than that. Yun lang naman interpretation ko doon. Diba? Ganyan katindi. Ganyan katindi manggamit ang mga Marcos. Kaya never again pagdating sa Marcos.